So, good day everyone. So, we're going to do the butterfly pattern. So, first, the command of the users is equal to the third line or is enter the number of rows. Then, accept int rows equals to int dot parse console the third line, or you can use convert to int 32. Cause same lang naman sila ng value or hinihold ni int dot parse. So, skip tayo ng line and then we can see int rows equals to 5. So, ito yung ina-assume natin na i-enter ni user. So, ito yung height and width ng butterfly. So, dito tayo sa upper part of the butterfly. So, outer loop initialization of I is equals to 1. I less than rows. Then, iteration or I++. Then, identify the truth value of this loop. So, kung true siya, pasok tayo dito sa left star. So, initialize the condition if it is true or false. Then, if it is true, then console that right. If it is false, console that right space. So, dahil dito, so, after nun, punta tayo dito sa right, then initialize. So, sa left star pala muna tayo. So, balik tayo sa left star. So, initialize the condition if it is true or false. So, pag nag-true siya, code tayo ng, or output tayo ng star. So, dahil right ang gamit natin, so, katabi lang siya ng cursor. So, ito pala yung actual or visual output ng butterfly by using this program or codes. So, if it is true, then output. Then, modify. So, output tayo dito. So, nag-output tayo dito sa inner. Then, pasok tayo dito sa right star. So, pag nag-true siya, so, lagay tayo ng output na star. Then, modify. Balik tayo sa left star. So, sa left star, so, initialize ulit the condition if it's true or false. So, pag nag-true, punta tayo dito sa spaces. Punta tayo dito sa right star. So, initialize the condition if it is true or false. So, pag true pa rin siya, so, output. Increment, modify, then increment. Balik tayo sa inner, increment siya. Then, modify ulit. If it is true or false. If true, write console that right line. Console that right. So, ang output niya is asterisk. So, pag nag-true siya, punta tayo dito sa left star. Identify the condition if it is true or false. So, pag nag-true dito siya, so, mag-input din tayo dito sa kabila dito. Yan. Left pala siya. Dito sa left. Dito yung right pala. So, yan. Mag-i-input tayo dyan. So, at the same time, parehas na, sabay natin ginagawa ng, nilalagay ng output ang right and left star. So, then increment ulit. So, paulit-ulit lang yung cycle niya or yung process niya hanggang masatisfied yung condition. So, kapag natapos na siya, so, punta tayo dito sa inner. So, example, di ba ang ginamit natin na height and width or the assume natin na number ay 5. So, pag dito sa inner, nagsakto na siya sa 5. So, 5 less than 5, false. Pasok siya dito sa console.write.
which is the output is space, then baba tayo dito sa console.write. So it means kapag may console.write, it is command na kung saan ibababa niya yung cursor sa next line. Then modify tayo, balik tayo sa outer, then increment, then initialize ulit na condition. So pag nag-true, pasok ulit tayo sa left star or sa inner, then initialize. So bago pala tayo mag-initialize, magiging back to 0 to. Magiging 0 na ulit yung 1. Kasi nag-ulit tayo sa taas. Or dumag tayo sa taas, then ulit tayo sa baba para mag-initialize ulit siya. Kung true siya ba or false. So magiging 0 ulit yung inner, then initialize if it is true. Pag true, write console, write, then asterisk, lagay tayo dito. Then, punta tayo dito sa right star. Initialize. If the star is, initialize this condition if it is true. Pag true, then, lagay tayo dito. Pero if false, so space yung ilalagay natin. So, ganun lang ulit. Ipaprocess lang ulit natin siya. So, balik ulit tayo sa inner, then increment, then initialize, condition if it is true or false, then baba tayo sa right star, initialize the condition if it is true or false. Pag true, output ng star. If it is false, output ng space. So, pag na-satisfied ulit natin yung inner loop, so, pagkatapos natapos na natin yon, so, balik ulit tayo, magbaba tayo dito sa console.write line. So, nagko-command siya ng pababa. Pababa siya. So, balik tayo sa outer, then modified. Then, increment. Then, balik ulit tayo dun sa, pag nag-true siya or false, so, pag false, dun tayo diretso sa console.write space. If true naman, so, balik tayo dito sa, pasok tayo sa inner. Then, yung inner niya ulit, mapapalitan, babalik ulit siya sa 0. Then, mag-initialize ulit siya ng condition hanggang sa ma-satisfied siya ulit. Then, pag hindi na siya satisfied, baba siya sa console.write line na command, balik siya sa outer, then, increment, initialize the condition if it is true or false, then, pasok ulit siya sa inner, palitan ulit natin yung, balik ulit tayo sa 0. So, ganun lang yung magiging process niya sa upper. Then, ganun din sa lower part. Initialize mo lang din, increment, then, kung true siya, so, output natin ay asterisk. Pero, pag false, ang gagamitin natin ay space. Hanggang sa mabuo natin yung hinihinging output or yung output talaga nitong ating kinocode sa program. So, lagi natin titingnan if tama ulit yung ginamit nating condition, yung operator, and then yung lagi natin i-check yung inner kapag tayo ay nag-outer na. Pag nag-outer tayo, so lagi natin i-check kapag kunyari na-satisfied na yung condition sa inner, so babalik siya sa outer. So magi-increment yung outer. So bago siya pumasok o bago mag-initialize ng condition ang inner, kailangan mo na ay balik siya sa 0 para run ulit yung mag-code ulit siya para ma-initialize niya ulit yung condition. Then, huwag kalilimutan is yung mga curly braces. So, dapat may mga katapat siya or naka-close open yung kanyang curly braces para nalilimitahan niya kung hanggang saan lang yung i-read ng program
nating hinihingi. So, para hindi tayo magdoble-doble, hindi mag-error, so, gumagamit tayo ng curly brace para malimit siya. So, also, dapat aware tayo dun sa may mga, katulad sa spaces, meron siyang 2 times, then, open parenthesis, rows, -1, then close. So, dapat aware tayo sa paggamit ng mga yan, kung paano siya i-condition, paano siya i-initialize para malaman natin kung siya true ba or false. Then, huwag kalilimutang mag-increment para dumagdag or matapos natin yung ating code. So, laging titingnan or initialize natin kung tama yung ating gagamitin na operator. Pati yung sa pagbaba natin or pagpasok-pasok natin sa mga inner or sa inner loop or sa mga conditions, sa mga loop na iba pa. So, kailangan alam natin kung paano siya i-identify, kung true ba siya or false, and then wag malilito or wag kalilimutan yung mga value ng mga condition para hindi mahirapan or hindi malito kapag initialize na natin yung condition kung siya ba ay true or false. So, try natin siya. So, dito pala sa lower part, ang gamit niya ay I minus. So, sabi ko nga kanina, sabi ko sa ibang video na naunang video na kapag ka I minus, so assume natin na 5 siya. So, yung 5 na yan, automatic, yung 4 agad yung sagot niya. Kasi naka 5 minus 1 agad tayo. So, automatic yan ay naka-minus na agad. Kung plus naman, kung J++ katulad dito, automatic naka-increment na agad siya ng isa. So, gamitin natin yung gamitin natin tong 5. So, naka-plus agad siya ng 1. So, automatic, pag ginamit natin siya, 6 na agad yung ating magagamit. 6 na agad yung sa next line na ating paggagamitan nitong inassume natin na height and weight. So, ganun yung magiging purpose kung bakit tayo gumagamit ng increment or decrement. So, alin pa ba? So, try natin siyang i-code. Wait, didelete lang natin tong try natin. So, may mali. So, tanggalin na natin ito. Then, run. So, dito pala, para hindi ka mag-error, so, since, actual siyang ginagawa dito na siya na-explain kung paano siya ginagawa. So, pagkatapos na, pag na-satisfied ka na sa buong code mo, and then, ibabalik mo siya sa dati niyang value. Para, pag kinode mo siya, hindi siya mag-error. So, tatanggalin mo yung mga pinag-enter mo dyan, pinag-input mo dyan, na hindi naman talaga, na ginamit mo lang para mas maunawaan or mas malinaw kung paano siya gamitin or kung ano yung ating ginagawa sa process sa paggagawa nitong butterfly na to. So, para wala siyang error, alisin lang natin siya. And then, try natin siyang i-run. So, since nag-assume ang user na 5 yung gamitin, so, enter natin. So, ito na yung output niya. So, tama naman.
So, tama yung nandito natin sa baba. So, dapat lagi rin nating i-check if tugma yung pag i-initialize natin ang condition doon sa magiging pattern niya kapag in-explain natin siya ng isa or pag pinagmano-mano natin siya. Kasi kapag niran lang natin siya, so hindi natin malalaman kung kung anong process niya, paano siya naging ganon. So, kung iisa-isahin natin siya kung mano-mano natin siyang gagawin, so dapat yung magiging output mo dun sa mano-mano mo is convert or equal dun sa magiging output. So, dapat kapag magmamano-mano or mag-iisa-isa tayo, so dapat tama yung ating pag-initialize pa lang. Kasi pag dito pa lang sa actual na mali na yung nagawa natin, mali na yung ating na-initialize, mali na yung naging operator natin, naging condition, naging iteration, or yung mga I++ or J++, automatic, error na siya sa pag nira natin yon. So, be mindful lagi sa pagko-code na or yung mga i-input natin dito sa ating program. Since same lang naman kasi siya, so minano-mano lang natin siya dito. So, pag nira natin siya automatic, ganito pa rin yung lalabas. So, dapat laging chine-check natin yung mga conditions, yung loops na gagamitin natin, mga operator, and then yung data dito sa katapos ng command natin kung dapat equal siya dun sa gagamitin ko niya. Ang data type natin ay int. So, dapat ang magiging equal niya din ay int. Excuse me po. Int din para mag-convert siya. Kasi kung ang data type natin ay iba, kung string yan, hindi yan, mag-error siya. Kung ang gagamitin pa rin natin ay int.parse, so error siya kung gagamit tayo ng string. So, dapat, kapag gagawa tayo dito sa baba ng command, so, dapat ang data type niya is equal dun sa i-convert natin. So, maiwasan natin yung time consuming talaga doon. So, malilimit din natin yung ating mga errors and then memory. Kung tama yung gagamitin natin mga data type. So, less na yung stress kung paano ma-debug siya or paano mo siya maaayos. So, dapat, before mo siya i-run, check mo pa rin every line if meron ka or if merong mali or may nakaligtaan ka. Especially, makikita mo na rin naman yon if nagmano-mano ka doon sa magiging actual mong output. So, doon pa lang, may identify mo na kung saan ka mali, kung saan nag-error, kung alin yung kulang. So, at saka, dito sa, pag nagmano-mano ka, so mas maiintindihan mo talaga yung process ng ating kinocode, ng ating gagawing program. So, bago pa lang tayo mag-output, alam na natin kung tama ba or magra-run yung ating code. So, dapat, kahit mano-mano lang siya, tama pa rin siya dun sa magiging output. Kasi, dahil dito pa lang sa actual, kung mali na tayo, automatic, mali na yun dun. So, dapat, laging mindful sa ating mga gagamitin and i-code ng mga conditions or mga operation. So, katulad nga nito, enter natin yung ating anassume kanina na 5. So, the same siya dito sa ating actual. So, automatic, pag tama siya dito, tama din dun sa run. So, meron pa ba? So, yun, yung mga curly braces lang, check. Dapat siya ay may kapantay or naka-close and open dun sa ating mga input para malilimit niya lang kung ano yung gagamitin and iwas nga sa error. So, yun lang. I hope you learned something and understand the process of using this
butterfly pattern in loopings. So, thank you for watching, and I hope you learned again. And I wish na, or I hope na um, malinaw yung naging instruction natin dito. So, para mas maintindihan. So, yun lang, and thank you.